Nakakulong na ngayon si Venezuelan President Nicolas Maduro sa New York sa Amerika kasunod ng sorpresang pag-atake ng US military sa naturang bansa, ang Amerika. Patatakbuhin daw muna ang Venezuela. Narito po ang report ni Mean Los Baños. Sa unang tingin parang bulalakaw ang namataang bumagsak sa Iguerote Airport, Venezuela. Pero surprise airstrike na ito ng umataking militar ng Amerika. Pinasabugan din ang pantalan sa La Guaira. At binomba rin ang capital city na Caracas. Mira eso. Sa isang video, kitang naglipa na sa ere ang mga helicopter habang binalot ng makapal na usok ang syudad. Walang tigil ang ginawang pag-atake ng Amerika. Agad nagdeklara ng state of emergency ang Venezuela. Meron daw mga nasawing sibilyan pero wala pang datos yan. Nanawagan naman ang Interior Minister nila na manatiling kalmado. Pero makalipas ang ilang oras ng pag-atake, nag-post si US President Donald Trump. Larawan ni Venezuelan dictator Nicolas Maduro, naka-blindfold, nakaposas at may noise-canceling earmuffs. Sa caption ni Trump, naisakay na raw si Maduro sa US warship. Kasama sa hinuli ang Venezuelan First Lady na Cecilia Flores. Dinala ang Venezuelan President at First Lady sa New York, Amerika. Sa isa pang video, makikitang naglalakad si Maduro sa hallway ng US Drug Enforcement Administration. Ayon sa US Department of Justice, nakaharap sa kasong narco-terrorism conspiracy, cocaine importation conspiracy, possession of machine guns and destructive devices, at conspiracy to possess machine guns and destructive devices ang presidente ng Venezuela, ang asawa nito at kanilang anak at 3 iba pa. Hindi pa malinaw kung kailan ang kanilang first court appearance pero ayon kay US President Trump, haharapin nila ang hatol ng Amerika. Pero malinaw sa Amerika na success ang kanilang misyon. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Nag-ugat ang pag-atake ng Amerika sa Venezuela dahil sa umano'y drug smuggling boats sa Eastern Pacific at Caribbean Sea. August 19 pa nung nakaraang taon nang mag-deploy ang Amerika ng missile destroyer sa katubigan ng Venezuela. September nang unang mag-missile attack ang Amerika. Ang tanong ngayon, sino ang magiging leader sa Venezuela? Sagot siya ni Trump, We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Amerika rin daw ang hahawak ng oil reserve ng Venezuela. Tinawag naman ng mga Venezuela na imperialistang pag-atake ang ginawa ng Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nanawagan naman ang ilang bansa kabilang ang Pilipinas na resolbahin na ng Amerika at Venezuela ang kanilang alitan sa mapayapang paraan. Narito ang report ni Rainiel Pawi. Nag-react ang iba't ibang bansa sa pag-atake ng Amerika sa Venezuela at ang pag-aresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Ang Pilipinas sinikayat ng Amerika at Venezuela na resolbahin ang alitan ng mapayapa at iwasang tumaas pa ang tensyon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, naglabas na ng Travel at Safety Advisory ang Philippine Embassy sa Bogota para sa mga Pinoy na nasa Venezuela. Handa raw ang embahada na magbigay ng tulong sa kanila. Samantala, sinabi ng Prime Minister ng United Kingdom na matagal na nilang suportado na palitan ang namumuno sa Venezuela dahil para sa kanila hindi raw si Maduro ang presidente ng bansa. Pakikipag-ugnayan daw sila sa Amerika para sa peaceful transition ng gobyerno. Para naman sa Prime Minister ng Spain, hindi nila kinikilala si Maduro bilang presidente ng Venezuela. Pero hindi rin daw nila kinikilala ang pamamagitan ng ibang bansa lalo kung ito'y labag sa international law. Binati naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si US President Donald Trump dahil daw sa kanyang matapang at makasaysayang pamumuno para sa kalayaan at hustisya. Saludo rin daw si Netanyahu sa aniyay matatapang na sundalo ng Amerika. Nagulat naman daw ang China sa ginawa ng Amerika. Kinondena nila ang paggamit ng dahas lalo na laban sa presidente ng isang bansa. Nananawagan sila sa Amerika na sumunod sa international law. Kinondena rin ng Russia ang ginawa ng Amerika. Nananawagan sila na palayain si Maduro at ang kanyang asawa. Para naman kay French President Emmanuel Macron, dapat maging mapayapa at marespeto ang mga taga-Venezuela oras na magkaroon ng transition of power.
Tingin naman ng Chancellor ng Germany, kailangang mag-eleksyon ulit, hindi raw dapat magkaroon ng political instability sa bansa. Naalarma naman ng United Nations sa nangyari. Nagbabala si UN Secretary General Antonio Guterres sa maaari pang mangyari sa rehiyon kung hindi susunod sa international law ang dalawang bansa. Habang ang South African Department of International Relations naman nananawagan sa UN Security Council na mamagitan na para resolbahin ang alitan ng Amerika at Venezuela at para manatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.